Hello, what's up guys, and welcome back to my channel. This is your Taekwondo instructor here in Singapore for 9 years. And this will be my part 3 for my story time. And just to giving you a brief background, my students right now are doing their stretching. At the same time, later they're going to kick the target. And what I'm sharing is my teens and adult class. Okay, let's start the story time. Okay, well, this is my part 3, I said. And yung part 2 ko is muntik akong na terminate dahil yun nga, ma-pride tayo at may ugali din tayo. And now, syempre sa 3 months, sinubukan ko magbago ulit until I reach 6 months. Within 6 months guys, na-encounter ko yung panibago na namang issue. Pero hindi ibig sabihin nun, 4, 5, 6 months wala akong issue. Pero this time, yung 6 months ko, I got big issues talaga. Big issues na muntik na akong mag-faint at nag-blackout. First time ko na-experience sa buhay ko na nagkaroon ng yung nakamulat yung mata mo pero madilim yung paningin mo. Yun yung very first time ko. At that will be the time that I decided na tama na, hindi ko na kaya. Kahit anumang pride na meron na ako, magre-resign na ako, and I decided to resign. At yung reason kung bakit ako gusto mag-resign, kasi ganito lang naman yun. Sila yung may hawak ng sahod ko, and mayroon akong certificate na pinaprocess, which is pinprocess nila, and then syempre may bayad yun, hindi naman libre. Alam ko namang hindi yun libre. And then that time, sasahod na ako ng isang buwan, and then binigay nila sa akin na buo. Nung binilang ko yung pera, sabi ko, ay, buo yung pera, hindi nila binawas sa sahod ko. And then, ang inaisip ko, baka sa next na sahuran. Sabi ko ganun. Then, kinaumagahan, pinatawag ako sa office nila. O bakit hindi, tapos ngayon nangyari, o bakit hindi mo binayaran yung ganito, yung certificate mo? Sa tingin mo, libre yun? Hindi yun, kailangan mong bayaran yun. Ganon yung pananalita nila. Salita sila ng salita, kasi yung nakakarindiri lang guys, kasi hindi ko makakayanan. Kasi pag pinagalitan ka nung amo mong lalaki, papagalitan ka na naman nung babae. Parang pagkatapos ng lalaki, susunod yung babae na talagang papagalitan ka. And then, yung purpose lang nun guys, yung point ko is, sa kanila yung hawak nila yung sahod ko monthly, binibigyan nila sa akin yung sahod. Bakit hindi na lang nila i-deduct sa sahod ko at sabihin na yung certificate ay dinidak na namin sa sahod mo? Ganon. And then sinabi ko, bakit hindi nyo dinidak? Ang sabi nila, hindi, kailangan mong iabot sa amin. And then like, anong sense? Di ba sinabi ko sa inyo, hawak nyo na yung sahod eh. Pwede nga namang i-deduct, sabi ko gano'n. And then yun na, lumaki na naman yung bunganga nila, salita sila ng salita. And then I said sabi ko, okay, stop, sabi ko gano'n, I will pay, babayaran ko mamaya. And then, nahilo ako guys, dumilim yung paningin ko, muntik akong nag-faint, parang ganun. Tapos yung nakikita ko na nahihilo ako, pumunta ako ng toilet, at saka alam mo, binasa ko yung mukha ko, and then gusto kong sumigaw na napakalakas, and yun, nagtakot na ako kasi parang feel ko pati yung mental health ko is naapektuhan. Kaya nag-decide na ako mag-resign, pero na-inform ko naman yung mga magulang, my mom and my sisters naman na aalis ako. And then sabi nga nila, kakaiba yung amo mo kasi naging amo ko din ang Korean before, pero hindi naman ganyan, sabi niya, kasi they work, both my mom and my sister working in Korea for 16 years, pero hindi naman daw nila na-encounter yung ganun. Okay, yung purpose kung bakit ko share to guys, hindi ibig sabihin na kapag lunukin mo yung pride mo at kung alam mo na pati yung mental health mo ay naapektuhan at saka health mo, you need to let it go. Kasi baka mamaya hindi lang pride mo yung naapakan mo, kundi pati na rin yung sarili mo mawala. Yun guys, yun yung pinaka-importante sa lahat. Sa mga OFW na kaibigan natin dyan, alam kong bawat isa sa atin ay may pinagdadaanan. Pero kung maaari, kung health mo na ang pinag-uusapan at mental health mo ay maapektuhan, bumitaw ka na. Yun lang guys. Alam kong nasa culture natin ang pagtitiis bilang Pilipino, pero kapag again, buhay mo na ang nakasalalay, bumitaw na tayo. Thank you for listening guys, and hope to see you to my next uploaded videos. Hope you enjoy. Please subscribe, like, and share my videos. See ya! Mama, chup chup. Thank you.